Ayos lang ako, pero natatakot ako't baka buhay pa si Luke. Takot niyang ani. Don't worry, nandito lang ako. Hindi kita pababayaan. Sana nga, nang wala na kaming marinig na pagputok ng mga bala ng baril. Nagsilabasan ng mga taong kumubli at kanya-kanya nagsisitayo ng mga ito sa kani-kanilang mga unit. Let's go, kailangan maialis na kita dito. Natatarantang ani ko sa kanya. Huwag ngayon, hindi safe sa labas. Dumito na muna tayo hanggat hindi pa nag-uumaga. Bukas na bukas ay aalis na tayo. Pagsang-ayon niya, pansin ko sa mukha niyang takot at baka nga buhay pa si Luke. Pero hindi ko hahayaan na makuha niyang babaeng mahal ko. I give her a simple smile nang magkatitigan kaming dalawa. Patungo na kami ngayon sa unit ko. Gusto ko sana siyang halikan sa mga labi nito nang mapadakong mga mata ko sa mapang-akit na mukha niya. Pero natatakot lamang akong masigawan. Lihim na lang akong napangiti dahil magkahawak kami-kami. Lihim siyang umiwas nang mapadako ang kanyang paningin doon sa mga kamay naming magkahawak. I saw her cheeks blushing right away. Ang cute mo, sweetheart. Ani ko. Che! Sabay waklit niya sa kamay ko. Nagsisituloy ako dahil sa napuna ako sa kanya. Nahinto kaming dalawa sa tapat ng aking kondo nang marating na namin ito. Hinahanap ko pa ang swipe card ko para ma-access ng system na mabuksan ang pinto. Kalaunan ni nabuksan ko din ang pinto kahit natagalan ako sa paghahanap ng card sa wallet ko. Ramdam kong naiinip na din ito sa kakaantay na mabuksan ang pinto. Ayaw mong pumasok sa loob? Tanong ko sa kanya dahil nananatiling nakatayo lang ito sa may tapat ng pinto. Ano nga bang gagawin dito? At dito pa tayo nagpunta? Naiinis na ani niya at naunang pumasok na ito sa loob. Nagkibit balikat na lamang ako at sumabay sa pagpasok niya sa loob ng unit ko. Tahimik. Napakatahimik ng loob ng kondo ko. Ayaw niya magsalita, tila may malalim itong iniisip. Kay Real, sweetheart, magsalita ka naman. Galit ka pa rin ba hanggang ngayon? Lumapit ako sa kamang hinihigaan niya. Tinabihan ko siya pero iniiwasan niya lang ako. Matulog ka na. Bukas na tayo mag-usap. Inaantok na ako eh. Singhal nito. Napabuga na lang ako ng hangin sa aking bibig. Talagang tulog na ito dahil dinig na dinig kong paghilik niya. Sige, good night. Paalis na sana ako sa kwarto, ngunit nilingon ko pa ito sa kamang hinihigaan. Gusto ko siyang yakapin at tabihan sa pagtulog, pero ramdam kong galit pa siya sa akin. Natulog na lamang ako sa kabilang kwarto at bukas na lang kami mag-uusap. Pero bago ako matulog ay inilak ko pa ng mabuti ang pinto para hindi siya makatakas. May alarm din akong nilagay para alam ko kung tatakas siya o hindi. Kinabukasan gumising ako ng maaga para magluto ng agahan namin ni Kairel. Dumaan muna ako sa katabing kwarto at binuksan ang pinto nang bigla na lang itong nag-alarm. Fuck! Napamura ako bigla dahil pagkabukas ko ng pinto ay napabalikwas siya ng bangon sa hinihigaan niyang kama. Napatingin siya sa akin at nakasimangot ito nang makita niya ako. Gusto kong matawa sa itsura niya dahil sa magulo niyang buhok. Anong ingay ba yun? Naiirita niyang sabi. Bumaba siya ng kama at tumayo. Tinungo niya ako mula dito sa pinto habang ini-stop ko ang pag-alarm pero buwisit dahil nasira ata. Napalunok na lang ako ng aking laway nang makita kong mapuputi niyang legs. Suot niya kasing pinahiram kong t-shirt sa kanya. Hanggang kalahati ng kanyang hita ang haba ng t-shirt ko. Kaya lumitaw doon ang kanyang makinis at maputi niyang hita. Hoy, saan ka ba nakatingin? Pagmamaldita niya. Sa ibaba kasi ako nakatingin, kaya hindi ko na napansin na kanina pa pala siya sa harapan ko. Sa hita mo. Pagtatapat ko. Sa hita ko? Napa-cross arm pa ito sa harapan ko. Ano bang meron sa hita ko? Itinaas niya pang laylayan ang kanyang suot na damit. Nangunot ang aking noo nang masilip ko ang black lacy underwear niya. Kinabahan ako bigla at biglang nabuhay ang alaga ko. I don't know kung nangaakit ba siya sa akin. What are you doing, sweetheart? Malamig kong tanong at matamang nakatingin sa mga mata niya. Hindi ka naman bulag, di ba? Galit niyang sagot. Oo nga pala, kailangan ko nang umalis ngayon. Kailangan ko maghanap buhay para makaipon ng pera. Gusto ko nang umuwi. Namimiss ko na sila. Sabay iyak nito. Alam ko nang ibig niyang sabihin. Namimiss niyang mga bata dahil mahigit 1 taon na din niyang hindi nakikita ang mga anak namin. Bahagyang nilapitan ko siya at niyakap. Iuuwi kita ngayon sa inyo, sweetheart. Hindi mo na kailangan magtrabaho. Okay? Ako nang bahala at huwag ka nang mag-isip ng mabigat na problema.
Ako nga ayos, magtiwala ka. Ani ko, nakaramdam na lang ako ng parang mas sinisiksik pa niya ang ulo niya sa aking dibdib at naramdaman ko na lang na humawak siya sa aking likod. Natuwa ako sa ginawa niya, pero sana'y mapatawad na niya ako dahil hindi biro ang kanyang pinagdaanan. Kasalukuyan ko nang pinapaimbestigahan ng mga illegal na gawain ng mag-amang Luke na yan. Patay man o buhay, kailangan niyang pagbayaran at managot sa batas, lalo na sa puwersahan nilang kinuha si Kyril sa akin. Hindi ko pala halampasin ang mga nangyari sa amin dahil sa pagsira niya sa pagsasama naming dalawa at di ko nahahayaan pa magkahiwalay pa kami dahil gusto kong mabuo na kami kasama ang mga anak namin. Napangiti na lang ako ng husto nang maubos niya ang niluto ko. Nagulat na lang ako nang inumin niya din ang aking kape samantalang meron naman siya sariling inumin na gatas. Hinayaan ko na lamang yon. Nasarapan siguro siya sa tinimpla kong kape. Nang matapos namin kumain ay agad kong iniligpit ang pinagkainan namin. Ako na dito, pagtataboy niya sa akin. Tutulungan na kita para mas madali tayong matapos. Sige, matigas ang ulo mo eh. Napatingin na lang ako sa seryoso niyang muka. Hindi pa rin siya nagbabago. Kahit 3 ng anak namin ay maganda pa rin siya at nice. Nangunot na lang ang kanyang noo nang makita ako. Bakit ka nakatitig sa akin? May madumi ba sa mukha ko? Nothing. Tipid akong ngumiti sa kanya. Hugasan mo na yung mga plato at ako na magpupunas ng mesa. Bilisan mo at gusto ko nang umuwi. Utos nito. Kinuha ko na lang ang mga plato sa mesa at agad na diniretso sa may lababo. Mabilis ko lang hinugasan ang mga yon dahil alam kong namimiss na niya ang mga anak namin. Kaya atat na itong umuwi sa kanyang pamilya. Paalis na kami ngayon sa aking kondo at patungo kami sa mall. Bibili pa ako ng mga pasalubong para sa mga bata na hindi niya alam na alam ko na may anak ako sa kanya. Mabilis lang namin narating ang mall dahil maluwag naman ang daan. Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa kanya kung anong gagawin namin dito sa mall dahil kanina pa siya tahimik. Narito na kami ngayon sa store ng mga laruang pambata. Ang tagal niyang maglakad kaya hinawakan ko na lang ang kanyang kanang kamay. Anong bibilhin mo dito? Nagtatakang tanong niya. Mga pasalubong, sweetheart. Para kanino naman? Malalaman mo din, sweetheart. Halika na. Tulungan mo ako para makauwi na tayo. Ani ko rito. Napanguso na lang ito. Kahit anong laruan bang ilalagay ko dito sa cart? Yes, sweetheart. Ani ko sabay kindat ko sa kanya. Dinig ko na may tumili pa. Ngumisi siya sa akin. Yan, kung sino-sinong kinikindatan mo. Sabay irap nito. Dito ka at doon ako mamimili ng mga laruan. At wag mo akong susundan ha. Sa kanya ako iniwanang mag-isa dito. Ha? Sabay kamot ko sa aking ulo pero nakalayo na ito. Palihim ko siyang sinundan at namimili na siya ng mga laruang pambabae at panlalaki. Kunwaring lumapit ako para tanungin siya kung tapos na itong mamili ng mga laruan. Ngunit nang lapitan ko na ito ay isang laruan lang na pang baby ang hawak-hawak nito. Nagulat pa ito nang nasa tabi na niya ako. Anong ginagawa mo dito? Nakakunot noon niyang sabi. Di ba sinabi kong huwag mo akong susundan? Alis! Pinanlisikan pa niya ako ng mga mata niya. Bakit mo naman ako pinapaalis, sweetheart? Sasamahan na lang kita para hindi ka mawala. Baka mamaya niyan mawala ka pa sa paningin ko. Wala akong pake. Tumalikod na lang ito. At kung ano-anong mga laruan nang pinaglalagay niya sa pushcart. May balak ata siyang punuin ito. At tama nga ako. Halos mapuno na ang pushcart. Ilang sandali pa lang ay narito na kami sa cashier. Tinabihan ko na siya para hindi makipagsiksikan ng mga pumipilang mga lalaki rito. Ano ba, Jeho? Usal niya. Umusod ka naman ng konti. Hindi mo ko mapapaalis rito, sweetheart. Nasa akin ang perang pambayad para sa mga pinamili natin. Sabay hawak ko pa sa kanyang kamay. Pinandilatan niya ako ng mga mata niya. Huwag mo akong titigan ng ganyan, sweetheart. Masisira yung ganda mo. Ani ko. Lihim na ngumiti siya kahit pa siya ay umiiwas. Agad na inabot ko ang mga lilibuhing pera sa cashier. Mabutit na kapaglabas ako ng pera kahapon. Parang pinaghandaan na hindi ko alam na ganitong mangyayari. Patungo na kami sa sasakyan. Hawak ko ang kamay niya. Hindi naman ito nagalit sa akin. Kahit marami akong mga bitbit na pasalubong para sa mga anak namin. Paalis na kami ngayon. Puno ng pagkasabik ang mukha ni Kyril nang lingunin ko ito. Ang saya-saya ko, Jeho. Makakauwi na din ako sa amin. Ani nito, pero sa daan lang siya nakatingin. Gusto ko ring matuwa sa narinig.
Ang sakit din para sa akin kung bakit inilihim niya sa akin ang mga anak namin na hanggang ngayon ay hindi pa niya sinasabing tungkol doon. Ako rin, sweetheart. Natutuwa rin ako at makikita mo ng mga bata. Almost 1 year mo na din silang hindi nakikita at ngayon ay mayayakap mo na sila kasama ako. Ani ko na ikinalingon niya sa akin habang nagdadrive ako. Nilingon ko siya at bahagyang umiwas pa ito ng tingin sa akin. Ano bang pinagsasabi mo? Anak din ba kita? Lihim akong napangiti. Hindi niya magets ang sinabi ko dahil nagmamaang-maangan pa kasi ito at ayaw niyang sabihin na may anak kaming dalawa at akong ama ng mga batang itinatago niya sa akin. For almost 6 years. Ngayon ko lamang nalaman ng anak ko si Johan at may kakambal pa pala siyang babae at yun ay si Johara. Napangiwi na lang ako at itinuon ang pagdadrive para makarating na kami agad sa probinsya ng Tarlac. Katahimikan ang namayani sa aming dalawa. Halata akong inaantok ang mga mata nito. You want to sleep, sweetheart? Tanong ko dahil 2 oras pang itatagal namin sa biyahe upang makarating lang ng Tarlac. Malayo pa ba? Di ba malapit na tayo sa amin? Tanong nito. Hindi niya talaga alam kung saan na sila nakatira ngayon, ang kanyang pamilya. Yes, sweetheart. Malayo pa tayo sa Tarlac. Narito pa lang tayo sa Pampanga. Sagot ko. Mukhang nadismaya ito sa sagot ko. Alam kong hindi na siya makapag-antay dahil excited na siyang makitang mga anak namin. Pansin kong inaantok na ito at bigla na lang itong nakatulog sa kanyang upuan. Nakasandig ang ulo niya sa may bintana, kaya binagalan ko na lang ang pagpapatakbo ng sasakyan. Hinayaan ko na lang siyang matulog at medyo malapit naman na kami. Napatingin ako sa aking relong pangbisig. 3:00 na. Mga 4 ay naroon na kami sa bahay ng kanyang pamilya. Hindi nagtagal ay narating na namin ang kanilang bahay. Saktong 4 p.m. ay narito na kami. Nagising na lang siya nang maramdaman niyang huminto na ang sasakyan. Bakit tayo huminto? Nasaan na tayo? Ani nito nakagigising lang niya. Narito na tayo, sweetheart. Sagot ko. Nanlaki ang mga mata niya sa tuwa at napayakap siya ng mahigpit sa akin. Sumilay ang ngiti sa aking labi dahil sa wakas ay niyakap niya akong muli. Salamat, Jeho. Hindi ko alam na naglipat na sila ng tirahan. Paano mo nalaman na narito sila? Dinig kong pagsinghap niya. Hindi na yun mahalaga, sweetheart. Ang mahalaga ay narito na tayo sa inyo. Ani ko nang may biglang kumatok sa bintana, kaya napahiwalay siya sa pagkakayakap niya sa akin. Napatingin siya sa bintana at nakita niya ang 2 kambal. Natuwa ito. Johan! Johara! Naiiyak niyang ani sabay bukas nito ng pinto ng sasakyan. Lumabas na din ako ng sasakyan at agad na tinungong mag-iina ko. Halos umiiyak ng mga ito sa tuwa nang makita nilang kanilang ina. Bahagyang nilingon ako ng 2 kambal at ako naman ang kanilang niyakap. Thank you, Daddy! Ibinalik mo ng buhay si Mama! Kinarga kong anak kong babae na tumutulo na din ng mga luha. It's okay, darling. Narito na ang mama niyo. Magkakasama na tayong lahat. Sagot ko sa anak kong babae. Anong sabi mo, Jeho? At galit na naman ito sa akin. Mama, wag niyo pong awayin si Daddy. Ani ni Johan. Nasa pagtataka naman ang mukha ni Kyril nang magtitigan kaming dalawa. Dinenay niya pa kasi na parang hindi niya alam na may alam na ako. Tara na po, Mama, sa loob! Pag-aya ni Johan habang hawak niya ang kamay ng kanyang mama. Sabay na pumasok kaming 4 sa loob ng gate. Nang kami makapasok, agad na nagpababa si Johara. Nakipag-unahan na naman ang mga ito papasok sa loob ng bahay. Lolo! Lolo! Sigaw ng mga ito pagkapasok nilang dalawa. Nariyan po si Daddy at Mama! Natutuwang ani ng mga anak namin. Agad na hinawakan ko naman ang kamay ni Kyril nang sabay na kaming makapasok sa loob. Napaiyak ng hustong mag-ama nang magkita sila. Tipid na ngumiti ako sa dalawa dahil nagkita-kita ng mga ito. Salamat, Jeho, at naiuwi mo ang anak ko. Talagang alam mo kung nasaan ang anak ko. Ani ng kanyang ama. Tipid akong ngumiti rito. Oo nga po, ganito lang talaga. Mahilig magbar at maglagalag. Sa loob-loob ko. Salamat at ligtas ka, anak. Paano ka nahanap ni Jeho? At paano ka nakaligtas? Napatingin sa akin si Kyril. Alam kong galit siya sa akin dahil wala akong nagawa sa kanya noon para tulungan siya. Iniwan ko na muna sila para makapag-usap sila ng masinsinan. Agad na tinungo ko ang pangatlong baby ko at kinarga habang ang mag-amay nag-uusap ng masinsinan.
Paalis na kami ni Luke noong araw na may napapansin siyang madaling panahon dahil ilang araw na lang ay kasal na nilang dalawa. Kaya kinabukasan, maaga kaming umalis. Nalaman ko din kakaiba. Gusto niya akong ilayo kay Jeho. Gusto niyang makasiguro na maikakasal ang dalawa sa lalong madaling panahon. Iyon ang plano niya. Kaya gumawa din ako ng paraan para makatakas. Patungo kami ng araw na yun sa airport. Ngunit hindi pa naman kami nakakarating sa airport ay may nakahanda na sa aking kamay. Isang maliit na sprayer at yun lang ang meron ako. Saka isang panyo na may inilagay siyang gamot na pampatulog. Si Inay ang gumawa niyon para makatulong sa pagtakas kong pampatulog na inilagay niya. Agad kong inispray ang mga mata niya habang abala siya sa kausap niya sa telepono. Nabitawan niyang manibela at nagsisigaw ito sa sobrang hapdi ng mga mata niya. Kamuntikan kaming mabangga sa una kung hindi ko nahawakan agad ang manibela. Nag-away kaming dalawa at nagtalo hanggang sa nagagawa niya ng maimulat ang mga mata nito. Agad kong inispray ang mga mata nito at sinabay ko na din ang panyo na may pampatulog. Nakaramdam na din ako ng pananakit niya sa akin at nagtamo ng ilang sampal sa mukha bago pa man siya nakatulog. Kasabay ng pagbangga namin sa may malaking puno. Tumama ng malakas ang kanyang ulo sa manibela dahil sa lakas ng impact ng pagkakatama niya roon. Kahit ako man ay tumama ang ulo ko sa may stereo dahil ako ang nagdadrive. Nakaramdam ako ng pagdurugo ng ulo. Nahilo ako at pakiramdam ko'y wala na akong lakas para makatakas. Pero thanks kay Lord. May tumulong agad sa akin at tinulungan niya akong makalabas sa sasakyan. Nagpatulong ako sa taong yon. Nailayo niya ako mula sa pinangyarihan. At heto na ako ngayon. Nakita ko ni Jeho kagabi sa may bagong tayong bar. Nagtrabaho ako doon para may pera akong gagamitin, para may pamasahe akong pauwi sa dati nating tirahan. Pero hindi ko alam na lumipat na kayo, Papa. Mahabang paliwanag ko kay Papa. Si Luke, totoong patay na ba siya? Umiling ako. Hindi ko po alam, Papa. Mangiyak-ngiyak kong sabi. Dahil kagabi lang ay may nagtangkang patayin ako. Hindi ko din alam kung pati si Jeho ay madadamay na din dahil hindi natuloy ang kasal nila ni Dea. Nagawi ang paningin ko sa batang karga ni Jeho. Ngumiti ako rito. Siguro alam na niya ang lahat. Tinabihan niya ako. Napayakap na lang ako ng husto sa kanilang dalawa nang tumikhim si Papa. Kay Real, Jeho, alam kong pagod kayong dalawa sa biyahe. Akin na muna ang mga bata. Magpahinga na muna kayong dalawa sa kwarto. Nagkatinginan kami ni Jeho. Ayoko po, Papa. Siya na lang magpahinga sa kwarto. Nakatulog naman po ako sa sasakyan kanina. Sabay irap ko kay Jeho. Naku, kunwari ka pa. Hanap ka nga ng hanap sa kanya noon. Ngayong narito na siya, ayaw mo pang dumikit sa kanya. Biro ni Papa. Papa, hindi po yan totoo. Nahihiyang tumingin ako kay Jeho. Nalihim na lang siyang kinikilig nang makita ko itong pangiti-ngiti sa akin.